Ganito pala katapang si Captain General Dado Enrique. Siya yung gumawa ng manifesto para bumaba si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Matapang, makadiyos at makabayan at pinaglalaban ang mga naapi. Kilalanin pa natin siya ng lubusan. Panoorin natin mula sa live interview ni Sir Jojo de Guzman. So, ang sinasabi ko doon sa SMNI, galit-galit ako, galit-galit, para maramdaman ng Malacanang, galit-galit, para kayo matauhan. That was a message for Malacanang. Anong sinagot? Arrogante, naninira, binibira. Kaya nga yung nararamdaman ko na ngayon, yung ginagawa sa mga vlogger. Kasi tinitira ko. Ano? May mga sa nagsasabi, kapitan lang yan. Siguro kaya kapitan lang yan. Tanga yan, bobo yan. Minamalit ka. Isipin nyo to. Kung kaya nilang gawin sa akin yon na nagsilbihan sa gobyerno na isang sundalo, kung kaya nilang gawin sa akin na mamalitin nila ako, titirisin nila ako, how much more kayo na Pilipino? Tama. Na maliit na Pilipino. And kung titignan nyo, mali. Because yung sama-samang boto nating lahat, inilukluk natin itong mga taon to na siya ngayong umaabuso. And that is wrong. And mind you, si Bongbong ang binoto, hindi naman si FL, hindi naman si Speaker. Sila lang ang nakapwesto dyan, pero sila yung nagpapatakbo. Inihintay ko lang sagutin ako ni Bongbong at ngayon alam ko na, I'm sorry, Bongbong, inihintay kitang sumagot eh. Kasi between you and me, alam ko, nag-PMA ka rin. Nagtira ka doon sa PMA ng isang linggo. Nandun ka, nakihalubilo ka sa mga kadete. Class of 79. 79, 80, 81, class 82 ang mga nandoon. Nung kadete na nandoon ka, isang linggo. Nag-ranger training ka, walang test mission. So, adapted ka. Pero just the same, nakihalubilo ka sa mga sundalo. Nag-marines training ka. Naging official ka. And I was counting on you as an officer and a gentleman na may masmasang ka. At ituwid mo yung mali. Pero what did you show? Wala kang pakialam sa taong bayan. And that is Mr. Bongbong. Umalis ka. Yun na lang ang gawin mo. Magdasal ka, magmuni-muni ka. Because you do not deserve yung trust ng tao. Binigay namin sa iyo, tapos nung ganyan ka, tapos hahayaan mo yung mga nakapaligid sa yung sip-sip buto na sila yung mag-o-oppress sa tao. Mali yun. Inihintay kita, pero wala eh. Kaya nga, nagmanifesto ko. I'm withdrawing support. And Sara, better step up as the Vice President. Ngayon, sasabihin, sedition. Tatakutin pa ako sedition. Huwag kayo pumirma. Masesedition kayo. Hayaan nyo yan, mabulok sa kulungan. But that is a sign in itself. Magpapadala kayo ng mga tao, vlogger, troll, lahat ng you will invade my tapos libelous pa kayo. Tignan ninyo ha. Kayo dapat hindi ganoon, isipin nyo Pilipinas. Dapat ang iniisip nyo bago yung pera-pera, bago yung mga pananaw. Lahat kayo Pilipino. Lahat kayo, Duterte at saka Bongbong, you listen to me. Ang nakasaalang-alang dito, buong Pilipinas. No? Nagkataon lang to si Duterte nandun sa right side of history. Nasa right side of the Filipino people. Pero ito, when you become oppressive, when you become suppressive ng mga rights ng tao, pagka nanggugurgur ka, yung term ni Maharlika, pagka tinetake down mo yung Facebook account ng mga tao, mga vloggers na nakalista na kung sino yung sunod-sunod, you are already a monster. Hindi mo na iniisip yung taong bayan na siyang bumoto sa iyo, nagbigay sa iyo ng power, and then you are misusing and abusing the use of power. That's why the Filipino people will one day relieve you of your post. Para bang sa your relief of your command. Bahala na yung susunod na yung next in command. Bumati muna kayo sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat.
mga kababayan. Mainit na mainit yung ano natin eh. Yung manifesto natin. Kamusta kayo? Sana magandang inyong New Year. Oh, okay. Speaking of nga po, speaking of manifesto, no, butit na banggit ninyo. The last time I checked, I think this morning, umabot na ata ito ng 9,000 something, baka 10K na ngayon. Oo. So, yeah, 10K na. Sige po, anyayahan nyo po ang mga kababayan natin na mag-sign up, mag-sign in doon sa petition manifesto. First of all, kinakailangan yung mabasa, no? Basahin nyo. Ngayon, kung hindi nyo mabasa, ask somebody na to enter the link. Either yung Facebook mismo, yung Facebook link ko. Lagi ko pinopost to sa blog at saka sinasagot ko rin to sa comment section. So, sorry to sa aso. So, pagka napasok nyo yung Facebook ko, pasok ko doon sa, nandun yung link ng ano, ng change.org. At saka, mag-ano na kayo, mag-sign up. Meaning, you will state your name and then yung email nyo. And then, labas na kayo. Okay na yun. Do not donate, ha? Pagka nag-prompt yung, ano, yung change.org, that's their way of making money, yung platform nila, you do not donate. You don't have to donate. No, ano. You choose the share button. Now, yes. Pagka nabasa niyan, intindihin nyo lang yung ano, yung before you sign up, intindihin nyo may yung ano, yung manifesto. It's all about kung ano yung nangyayari ngayon. We're being oppressed by the government. Minamalit masyado yung mga kababayan natin na tayo naman nagluklok ng mga tao sa nakapwesto ngayon. And parang ang common term nga, nabudol. Nabudol, so kinakailangan ayusin natin. That's why the manifest. We're airing our concerns sa kakalabasan ng Pilipinas. That's why I'm withdrawing support. Now, if you feel na ganun din ang pakiramdam nyo, kaparehas ko, you sign up. Ngayon, yung hindi ma-access, kasi sa countries nila, hindi pwede mag-access. Okay, hindi sila techi, senior sila. Ipopost ko sa pag-vlog ko yung mismong manifesto, and then screenshot na lang ninyo kung may camera naman kayo, may cellphone naman kayo, screenshot ninyo, and then ibibigay ko yung phone number ko at saka yung phone number ni General Macanas. I-text nyo lang kami, we will receive your vote, and then ililista na namin that you have voted. Back to you. Okay. So, ayan dudugtungan ko lang yung sinabi ni Captain Dado, ano. Tama 'yon, huwag kayong mag-donate kasi nakita ko rin marami din kayo nag-donate, sir, no? Nakita ko may mga nag-donate and some would think na parang pagkakakitaan to. Mali po. Yan po ay sa platform po yan. Yung kaya huwag kayong mag-choose doon, mag-choose kayo doon sa share button na lang. Okay. So, 'yon. Anyway, sir, syempre yung mga iba, bago kayo sa kanilang paningin, although nakikita na namin kayo sa takilya ng politika ngayon, para sa mga iba na hindi pa nakakalam, sino po ba si Captain Enrique Dado Clemente? Ano na ako, I'm a nobody. I'd rather be called mamamayang Pilipino, a civilian, a nobody. Pero I am standing up for all the common na Filipinos out there na hindi maiboses yung mailabas yung saloobin nila at natatakot, hinaharang. I'm a member of PMA class of 83. I graduated as first captain. Pagka first captain, corps commander, no, pinakamataas na rangko na kadete. And I joined up the army, nag-scout ranger kami. I volunteered sa First Scout Ranger Regiment. I saw action sa Davao, sa buong Davao Norte, Davao Sur, Umbal, no? And then also in Cagayan Valley. Nag-train ako sa Scout Ranger Airborne, tapos sa US Ranger, Nuclear Biochemical Defense, and all that. Pero umalis ako. Na 1999, I found myself na government negotiator for the Cory government. 6 kaming mga official doon kasama si General Enrile, who was at that time superintendent of PMA. Pasok kami,
Ayaw namin magkaroon ng bloodshed kasi nagkakabanatan na yung mga sundalo. So, bumalik sa barracks yung mga sundalo namin. Kasi yung mga yun, kasama ko rin sa sa gere. At saka yung iba doon, tinuruan ko nag-train ako So, ako pa nga nag-coin ng word na return to barracks. Sa akin galing yon. Yung return to barracks na yon. Tapos noon kasi hindi nagsusurrender ang ranger Hindi sumusurrender. Mentras tinatamaan, lalong lumalaban. Mentras tinatakot, lalong lumalaban. So, ganun ang scout ranger. So, ayaw namin na magkapatayan. That's why ang balik na lang sa barracks. Pero ang problem, hindi dapat, doon sa negotiations kasi dapat, hindi ikukulong. Yun ang usapan. Marami mga pinag-usapan doon. You can review na lang doon sa vlogs ko, no? And then, hindi inono ng government Kinulong lahat sila, tapos nun, basta bastos yung government. And then, nawalan ako ng gana because it was my word of honor Kasi nung kinakausap yung mga official doon, sila Danny Lim, si Abby Poroganan, at mga official doon, sabi ko, na how true is government. Totoo naman itong mga kasama ko. So, I give you my word of honor. And then, yun nga, hindi in-honor, nainis ako. By the time na I reach captain, nasa intelligence service na ako, umalis na ako. Ayoko na. Sorry. Yung aso, magulo. So, ang dami kong, kumbaga sa nagpaalam ako kay General Cañazo, who was my mentor. Yung legendary na kanyonero na, no-nonsense na general. Isa sa pinakamagaling na general na pinroduce ng Armed Forces. That's the Filipino version ng Patton. No? Siya ang tawag Filipino. Ako ang tawag sa akin, Filipino Junior. Junior din. Tapos, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, nung punta ako sa kanya, Sir, I'm very thankful na you have been my mentor. And I treat you as a second father. I know that you want me to become the commanding general of the army and eventually chief of staff. Pero kaya ako nandito, Sir, hingi ako ng advice sa'yo. I intend to resign irrevocably sa Armed Forces. So, sorry sir, yung pangarap mo sa akin hindi matutuloy. Kasi lagi yan sinasabi, when you become the commanding general, ganito ang gagawin mo. When you become the chief of staff, ganito ang gagawin mo. And then, nung nag-resign ako, umalis na ako. Bakit captain? Nung nag-resign ako, major Yung tinatype ng order namin retroactive. May ako nag-resign March 11 yung order namin. Retroactive naman lagi So, nung tinatype na yung order, imbis na palabasin ko yung order, kasi deserve ko naman yung time and grade Kaya sabi ko, tanggalin nyo na lang yung pangalan ko dyan para umangat lahat. Umangat yung class 84, umangat yung mga mista ko na sa ilalim ko sa SLL, yung senior lineal list, no? Class 84, 85, 86, lahat yan. Pati sila Makanas, damay dyan, 84. Para umakyat ng isang slot. Yun yung ko. Di ko na kailangan yung rank ko. So, kung umalis ka, major, supposed to be dapat, lieutenant colonel, 1 rank higher. But sometime, mga early 2000s, mga 2001 hanggang 2004, I was being recalled as a full colonel. Pero yung classmates ko kasi, mga lieutenant colonel pa lang. Sabi ko, sir, nakakaya naman sa mga mista ko. Bakit? Anong problema? Anong gagawin mo pagka nagputol ng ulo yung mga abusayap? Pinutulan ng ulo yung sundalo mo? Hindi pwede yun. Ang sagot ko, pagka nagputol ng ulo yung abusayap, sa bawat isang ulo, nilang puputulin na sundalo ko, puputulan ko ng 10 ulo. Sabi ng ganun. Tapos tutuko ko pa sa kawayan. Sorry baka goring masyado sa mga nakikinig. Tutuko ko sa kawayan at ilalagay ko sa dinadaanan nila para hindi na kayo magputol ng ulo. Huwag niyo puputulan ng ulo yung sundalo ko. Tapos sabi ng mga kausap ko, mga senior, yan ang kailangan namin. Kaya tanggap ka. They will give me a regiment or a brigade minus, parang ganun ba. Tapos nun, sabi ko, kailangan ko ng 2 tangke, 2 helicopter, 6 na tubo ng 105, tsaka pre-determined na mga drop zone. Kasi bala ko, para wala kayong pananagutan sa akin, special ops nga
ita-drop na lang yung mga resupply. Tapos, yun. Hindi naman ako pumasok hindi ako bumalik dahil sa pinigay ko yung kidney ko sa kapatid ko. Na namimili ako eh. Wow! Mauuna ako, Colonel ako, Lieutenant Colonel yung classmate ko, sigurado ako, kakabit ako sa class 82 o class 81. Sigurado ako, mauna akong general sa class 83. Sigurado na ako, mag-chief of staff ako. Sigurado na ako, pinakamababa ko, 3 star. With all my qualifications, no? And with that accomplishment, busin mo yung Abu Sayyaf in 6 months time, yun yung timetable. So, okay na to. Pero at that same time, yung kapatid ko, kailangan ng kidney. Mamamatay eh. So, nag-way ako, sabi ko sa langit, tinitrick question ako eh. Ano ba to? Sinong pipiliin ko? De syempre, instead of personal advancement, yung mas magbigay ako ng buhay sa kapatid ko. That's why I gave my kidney, nag-extend yung buhay niya ng 14, 15 years. Bago siya mamatay, patay na, no? Bago siya namatay, nakita niya mga anak niya na nag-graduate man lang, lumaki. Na mas maganda yun eh. Pero siyempre ako, I was already, yung nasa background na lang ako. Hindi ako kumukontak sa mga military, etc. etc. Nag-farm na lang ako. Kaya nga lang ngayon, nung nangyari yung kay Caselis at yung kay Badoy, tsaka sa SMNI, yung ginagawa kay Duterte, na yun, I needed to speak out. Something in me told me na you have to speak out. Ganon. Siya nga pala yung kay General Cañeso, no? Dagdag ko lang. Nung nagsabi ko, kasi tinanong niya, why? Why are you getting out? Alam nyo, ito, mamatay man ako, alam ng langit to. Sabi niya, nung why, ang sagot ko, Sir, I know very well that I will be there. But I believe that if I get out of the service, it's more of giving service to the Filipino people. I am so afraid of myself and what I am capable of doing. Pag kasi ako nandyan, ako naging general, one day, at natapatan ako ng isang gobyernong abusado, I will roll my tanks sa Malacanang and I will declare na kayong mga politiko kayo, ganun usapan namin ni General Cañeso. Lilipunin namin kayo, lagay namin kayo sa isang isla, we will process you. Kung bigyan namin kayo ng mga asorol, tsaka mga magtanim na lang kayo. Ginulo nyo Pilipinas, yung ganun ba? Pero mas maganda, wala na ako dyan. Para hindi ko madala yung dilema ng, imagine yung tao kinaklamor na baguhin mo yung Pilipinas, baguhin mo na. So, mas maganda yung tahimik na lang. Anyway, mas maganda yung nag-gain yung kapatid ko ng kidney. Okay, back to you. Dami ko sinabi. Okay, grabe no, Sir Captain Dado. Sa kwento mo yan, napabilib mo kami sa totoo lang. Bakit kamo? Ginive up ninyo yung pagiging, yung posibilidad na maging AFP chief kayo because of your kapatid po, brother or brother po ba o sister? Brother, youngest brother. So doon pa lang, youngest brother, doon pa lang, yun yung gusto ng tao talaga eh. Na yung sabi nyo nga, yung ayon sa kwento ninyo, yung tapang na meron kayo. Alam nyo ba, habang nagkukwento po kayo, para din kami nakikinig kay Pangulong Duterte. Sinabi nyo yan sa inyong vlog, sabi nyo, nag-set na ng standard si Pangulong Duterte how to govern. Diba? So yun yung hinahanap ng tao. Matagal nang sumisigaw na yung tao ngayon na kailan ba? Nakita namin yan sa'yo, sir. So, ganun po ba talaga yung nananalite sa dugo ninyo na pag may nakita kayong mali, kailangan nyo have to stand up? Yes. Sa mga vlogs ko, actually, hindi ko naman gustong mag-vlog politically eh. Kasi minsan sumasagot lang ako doon sa mga tanong ng mga, yung mga Pinoy Survivor na subscribers eh. Yung vlog ko is about my life. My life, yung isang leg. From video number 1 onward, my life as it happened. Mula bata hanggang sa nagkadete ako. Nandun yung buong segment ng kadete ko, buhay. And then, yung military ko. Meron lang akong omitted doon na hindi ko sinasali.
masyadong ano na yon, nung pangit na yun mga ano na yon, mga ano yun tawag yun, ban na yun, mababan, no? So, masyadong gory, no? But ang sa akin, isa pang ano, enough killings na. So, doon sa mga vlog ko, makita ninyo yung the kind of person I am na pag kami naapi, meron ako ito, inaamon ng 5 pulis naapi yung isang tao, pinukpok nila, basag yung ulo, abusado yung, hindi tama yung ginagawa ng pulis, wala silang warrant of arrest, mga ganun ba. Humarang ako, dumaan. Sabi ko, para walang ano dito, magtinggaan tayo. Bibilang akong 3, parang Fernando po, no? Bubunot akong 3. Pagka hindi, magbarilan tayo rito. O di, nung nakabilang na ako ng isa, naalala ko, wala akong baril, wala akong baril, So, tinuloy ko. Hindi ko na ulitin yun, wag niyong gagawin yun. Kasi makipaghamunan ka ng barilan, wala kang baril. Pero at that time kasi, ang nagdala sa akin, siyempre, yung paniniwala ko na, hindi ako maano dito, langit ang kasama ko. Kasi may experience din ako sa Davao, ganun din. Pagpasok ko ng nandyan na yung polis nakatutok sa akin yung Armalite na ganyan Binuksan ko yung jacket ko na ganyan. Ay ko, tabi mo yan. Naka-trigger ka pa. Tabi mo. Puputok yan Sabi mo ganun. Ayaw itabi. Binuksan ko yung jacket kong ganyan. Ito, kita mo to? 45, full commander. Ang bala niya, hollow point. Sige, bibilang ko 3 Ginanong ko na. Naka-shoulder ako bilang ako ng 3. Pagkatapos nun, parilin mo na ako. Pero, ang ma-assure ko sa iyo, tamaan mo man ako, Armalite yan Tatamaan mo ako, tatagusin ako. Pero, mabawasan ako ng bituka kasi nakakita na ako ng ganun. Tinamaan na tanggal yung bituka, binawasan. O ilang metro. Tapos nun, pag haba ako tumutumbang ganyan, mabubunot ko ito, uuluhin kita. Patay ka, sigurado. Ano nasabi ko? O isa, nakaganyan siya. 2, gumano na yung baril 3, nilapag na sa nilapag na sa dingding tapos usap tayo. Nilapag ko yung 45 sa mesa niya. Sa mesa. Andun yung mga yung pamilya niya nandun Pero of course, I gave instructions sa mga bata ko. Kung totoong NPA dito, pag ako tumumba, patayin nyo lahat nasa loob. Sabi mo ganun, patayin nyo lahat. Pagka tumumba ako, order ba ng opisyal? Nagbigay ako ng granada doon sa mga bata ko. Ito, granada. Kay Pilipino, tsaka kay Agdepa. Nagsimula lang yun sa hinampas ng baril yung tauhan ko. So yan, another reason, basta pag kami naapi, nagagalit ako. Pero this case na kay Duterte, saka lahat ng yan, I am aware of what's happening. Kasi I watch the TV, retarded. Nanonood ka ng TV, nanonood ako mga vlogger, napapanood din kita minsan. Lahat kayo, no? Tapos, pagka nagsawa ako sa isang vlogger, dito naman. Pinapanood ko. Sabi ko, teka, ingat ka, baka napo-form yung utak mo ng mga vlogger na yan. Pero I find something, siyempre, marunong naman ako, galing ako sa Intel. I look for signs, I look for details na common sa mga vlogger na to, even the ones opposing you guys, na, teka, may mali talaga dito And then, nung napanood ko yung Senate investigation, nagulat ako kay General Acop. Lagi ko pinapanood si Acop Lagi ko pinapanood yan. Okay to, astig, kay Mayor, plus 70. Okay yan, idol ko yan. Pero nung dinuro yung inano niya, yung mga sila Celis tsaka si Badoy, nagalit ako ron. Hindi tama yon, hindi tama. Kaya nga, sorry sir, hindi tama yon. Ang na lang, accept responsibility for your actions, sir. Mag-sorry ka lang, sir. Ganun lang. Ganun yung karakter na tinuturo sa atin. You accept your mistakes and then mag-sorry ka. BBM should accept yung mistakes niya. Binoto ka ng tao, 31 million, asawa mo nagpapatakbo, malolong. Accept your mistakes. Mag-sorry ka sa taong bayan. And then probably yung taong bayan will accept it.
Pero hindi eh. Ang yabang pa rin ng sagot. Kaya talagang may mali. Sagutin lang yung, ang dami kang, kumbaga sa listahan ng mga mali, ang dami eh. Ang dami na, mag-inventory ta. Kung ikaw teacher, estudyante siya, o mali ka. Wala na, baka bagsak ka na eh. Nasa 60 ka na lang eh. Wala, ang pasang-awa, 70 eh. Ang daming mali, NPA, ICC, di ba? Foreign policy natin na, bakit tayo tinanggap natin yung yung bases? Nananahimik nga tayo. Akala ko ba, independent foreign policy tayo. Akala ko ba, press to all, enemy to none. So bakit ngayon, nandyan na yung US bases? Magnet yun eh. Magnet talaga yun. Okay? Wala tayo sa actual. Pero merong mga kilos na pwede naman na wala tayong away, US, mag-allies tayo, China, okay tayo, pero palakasin natin yung defense natin. Turuan natin yung mga reservists natin, ihanda natin. So, meron kang 40 million na reservists, ang lakas niyan. 40 million na reservists. Matakot sa atin yung lulusog. Kasi kung 10 ang bawat isa, 400 million na kinakailangan nilang pwersang palusubin sa atin. Uubusin natin yan. Because in Korea, pep talk, 10th BCT, and it is in history books, 1,000 na Pilipino against 40,000 Chinese. Imagine that, 1,000 Filipinos against 40,000. 1:40. Ang sinasabi ko sa inyo ngayon, 1:10. Okay. Back to you. Yung nakita ko yung, pagkasi tinype namin yung pangalan mo, sir, meron akong nakita doon na, parang, hindi lang ito yung first time na meron kang pinuna. Pinuna mo mismo yung kawani ng PMA. Kasi meron kang pinagtanggol doon na kadete. Pakikwento mo ngayon, anong nangyari ba doon? Mahaba yun ng konti bear with me. Kaka-atake ko lang sa puso. 2014, January 14, na-atake ko sa puso. Di naman buhay pa ako So, pagbalik ko, February 4, bagong birthday ko. Tapos nung February 12, nagkausap kami nung kadete na yon. Ang tawag ko sa kanya, si Jack Arcadio. Disguise yung pangalan niya doon sa vlogs ko. Jack Arcadio, si Cadet Jack Arcadio. Maraming mga Facebook na post, yung mga kamag-anak niya, please pray, ganyan-ganyan, kailangan ng tulong. Tapos sinabi ng asawa ko, kawawa naman to. Sabi ko, uy, mataas ang ranko second in command. Ang ranko niya. 7 yung stripe, 6 yung stripes, O 5 yung stripes. Tapos sabi ko, wag mo na yan, late for 2 minutes. Wag na, pagka ganyan, honor violation yan. Wala na, tapos na yung career niyan. Sabi yung gano'n. Wag mong pakialaman na yan. May honor system. Sabi yung gano'n. Mukha naman okay yung pamilya. Insisting si Mrs. Nag-away pa kami. So, sige, nga, tawagan nyo. Kausapin ko. Kinausap ko. Hello, Jack. Kamusta ka na? Nga daw. Tapos, nagpunta kami sa PMA. Nakausap ko siya. Birthday pa pala niya, hindi namin alam, and then nag-clear out na siya. Ba't anong nangyari doon sa appeal? Tapos niloloko. Sige, good luck na lang sa'yo sa buhay mo. Good luck. Kasi pagka nagka-appeal ka na sa kaso mo na ginilty ka, kalahati talaga ng paa mo, nasa civilian ka na. Wala ka ng pag-asa, ganun. Kasi yun ang sistema, tinanong niya sa akin, Sir, are you an honor committee representative? Oh yeah, 4 na taon. Mula nung first year, hanggang graduate. Sir, paano pagka nagbotohan ng 8-1, ano yung verdict? Not guilty. Sabi mo ganon. 8-1 8 guilty, 1 not guilty. O yun. Tapos, nagkaroon ako ng interest. Tapos, bigay mo sa akin lahat ng case file, lahat ng bigay mo sa akin yung honor committee pamphlet at saka yung gray book na tinatawag, yung regulations. Kasi iba yung time namin. Gusto kong makita, ganun akong gumere, ganun ako makipaggera na ready ako ng kasi kung babanggain ko, academy yung babanggain ko. Yun nga nangyari.
PMA ang nagalit sa akin. Pati yung mga PMA nagalit sa akin. Kasi nahati. Kasi yung iba, hindi alam yung nangyayari. Tirada ng tirada, naglagay na ng Facebook profile nila ng picture ng kadete. We support PMA. Hindi naman, ako, I also support PMA. Pero doon ako sa tama. Tama. Nabababo yung honor system. Bakit ka ganun? Ito example. Sa kayo magsabi kung binaboy. Cadet Jack Arcado, we have carefully deliberated on your case. And if there is anything you want to say, you can say it now before we vote on your case. None. Wala na akong sasabihin. Are you aware of how we vote here? Yes. Just for the sake of it. Binabasa lang yan. You need one vote to be acquitted. Nabing ganon. Yun yung sistema eh. So, magbotohan. Umalis na siya, nagbotohan. Nung nagbotohan na, ang lumabas, 8-1. Ay bakit mo sasabihin na assured ka na not guilty ka as long as meron ka makuwang 8-1 na boto. Pwedeng 7-2, pwedeng 6-3. Basta one dissenting vote, acquitted ka. So, yan ang sistema sa academy. Lahat ng PMR alam yan. Pagka 9-0, guilty ka talaga. Ibig sabihin, lahat ng bumoto ng nasiyam, guilty ka. Guilty. Ito, meron na 8-1 eh. So, nung lumabas na siya, ang nangyari, tumayo yung chairman to the chamber. Meron na ngayon silang chambering na tinatawag. Executive room sila, discuss. Pagkalabas, 9-0 yung boto. Naging 9-0. Bakit nagkaganon? Naging lutong Macau. Pagka gusto niyong tirahin yung tao, pwede siyang i-guilty. Doon ako nagalit. Alam ko yung sistema. Okay. Back to you. So, ayan na, i-relate ko yung kinento ni Captain Dado, no? Doon sa nangyari sa PMA, it is happening in the government now. On a national level nga lang yung ngayon. Kaya nakikita natin kung paano lumaban si Captain Dado. Kung noong araw binangga ang PMA, okay, na yung unang boto 8-1, tapos biglang naging 9-0, doon mo makikita na meron palang kabalbalan din yung kawani ng PMA, which is nakikita natin sa national government ngayon. Kaya itong si Captain Dado, ngayon ay lumalaban. So, sa'yo sir, what prompted you na ilabas or gawin itong manifesto, na gawin itong laban na ito ngayon? Ano ba yung pinaka-ano? Is it because of Sir Eric or ano ba? Ano ba talaga ang pinaka-main reason? Ang damay lahat eh. Pero yung how it happened, nag-manifest, nangyari sila Eric. Nangyari si Badoy Eric and then SMNI, ICC. Nagbuburo na yung, kumbaga sa loto, mainit na yung tubig, no? Tapos biglang tong nagmanifesto tong PMA. Wow, tuwan-tuwa ako doon. Galing, timing, nagmanifesto, nagagalit sila. Which is talaga naman dapat magalit. Nung nagmanifesto yung PMA, ang sumunod bakit sila lang? Ito yan. Bakit kayo lang? Kayo lang ba yung Pilipino? Bakit yung generals lang? May mga reserve, merong integre, mga OCS, no? Yung ibang klaseng opisyal na pantay din naman sa galing at sa talino sa serbisyo. Nagkataon lang, hindi sila PMAer. No? Ngayon, may mga sundalong retired na nagtanong sa akin, Sir, saan ba kami pipirma? Ba't kayo lang? Ganon. So, may concern. May mga sibilyan na nagtanong, Sir, saan kami pipirma? That's why, sabi ko, sige, promise ko sa inyo, gagawa na lang ako ng manifesto na para sa inyo, yung regalo ko sa inyo sa Christmas, New Year. Pero pag-iisipan ko maigi, dinasalan ko yung manifesto na yon. Sinabi ko, 25 pa, December 25, bisperas ng Pasko, lahat kumakain. Ako, walang ganang kumain. Hindi ako masyadong nakakain. Kasi nga, dinadasalan ko, ganun ako, when I am in prayer, humingi ako na sign.
because I am about to do something na baka magulo ang Pilipinas. Baka mamaya, it will result to BBM's downfall. Kaya nga, when I talk, sinasabi ko, ayaw ko ng ganito. Kaya, sorry yun naman, binangga ng aso. So, sinasabi ko doon sa SMNI, galit-galit ako, galit-galit, para maramdaman ng Malacanang, galit-galit. Para kayo matauhan. That was a message for Malacanang. Anong sinagot? Arrogante. Naninira. Binibira. Kaya nga yung nararamdaman ko na ngayon, yung ginagawa sa mga vlogger. Kasi tinitira ko. May mga sa nagsasabi, kapitan lang yan. Siguro kaya kapitan lang yan. Tanga yan, bobo yan. Minamalit ka. Isipin nyo to. Kung kaya nilang gawin sa akin yon na nagsilbihan sa gobyerno na isang sundalo, kung kaya nilang gawin sa akin na mamalitin nila ako, titirisin nila ako, how much more kayo na Pilipino? Tama. Na maliit na Pilipino. And kung titignan nyo, mali. Because yung sama-samang boto nating lahat, inilukluk natin itong mga taon to na siya ngayong umaabuso. And that is wrong. And mind you, si Bongbong ang binoto, hindi naman si FL, hindi naman si Speaker. Sila lang ang nakapwesto dyan, pero sila yung nagpapatakbo. Inihintay ko lang sagutin ako ni Bongbong at ngayon alam ko na, I'm sorry, Bongbong, inihintay kitang sumagot eh. Kasi between you and me, alam ko, nag-PMA ka rin. Nagtira ka doon sa PMA ng isang linggo. Nandun ka, nakihalubilo ka sa mga kadete. Class of 79. 79, 80, 81, class 82 ang mga nandoon. Nung kadete na nandoon ka, isang linggo. Nag-ranger training ka, walang test mission. So, adapted ka. Pero just the same, nakihalubilo ka sa mga sundalo. Nag-marines training ka. Naging official ka. And I was counting on you as an officer and a gentleman na may masmasang ka. At ituwid mo yung mali. Pero what did you show? Wala kang pakialam sa taong bayan. And that is, Mr. Bongbong, umalis ka. Yun na lang ang gawin mo. Magdasal ka, magmuni-muni ka. Because you do not deserve yung trust ng tao. Binigay namin sa iyo, tapos nung ganyan ka, tapos hahayaan mo yung mga nakapaligid sa yung sip-sip buto na sila yung mag-o-oppress sa tao. Mali yun. Hinihintay kita. Pero wala eh. Kaya nga, nagmanifesto ko. I'm withdrawing support. And Sara, better step up as the Vice President. Ngayon, sasabihin, sedition. Tatakutin pa ako sedition. Huwag kayo pumirma. Masesedition kayo. Hayaan nyo yan, mabulok sa kulungan. But that is a sign in itself. Magpapadala kayo ng mga tao, vlogger, troll, lahat ng you will invade my tapos libelous pa kayo. Tignan ninyo Kayo dapat hindi ganoon, isipin nyo Pilipinas. Dapat ang iniisip nyo bago yung pera-pera, bago yung mga pananaw. Lahat kayo Pilipino. Lahat kayo, Duterte at saka Bongbong, you listen to me. Ang nakasaalang-alang dito, buong Pilipinas. No? Nagkataon lang to si Duterte nandun sa right side of history. Nasa right side of the Filipino people. Pero ito, when you become oppressive, when you become suppressive ng mga rights ng tao, pagka nanggugurgur ka, yung term ni Maharlika, pagka tinetake down mo yung Facebook account ng mga tao, mga vloggers na nakalista na kung sino yung sunod-sunod, you are already a monster. Hindi mo na iniisip yung taong bayan na siyang bumoto sa iyo, nagbigay sa iyo ng power, and then you are misusing and abusing the use of power. That's why the Filipino people will one day relieve you of your post. Para bang sa your relief of your command. Bahala na yung susunod na yung next in command.